Hi, magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng programa nating Palaban. At this time, special yung ating program kasi as you can see sa likod ko, nandito ako sa studio natin kung saan ginagawa natin yung ating recording sa program natin dito sa London na pinamagatang Finding Answers. Itong program na to, sinabi ko sa inyo, makakatulong to ng malaki kasi maraming testimonies, maraming mga messages at iba-iba pang mga bagay na once na panoorin ninyo, I do believe makaka-relate kayo at makakakuha kayo ng mensaheng babago sa buhay ninyo. So, dito ko gagawin yung recording today and then mamaya meron tayong isang special na invitation para sa inyong lahat. But first of all, gusto kong basahin yung mga comments ng mga nagpadala sa ating YouTube channel. Okay? So, basahin natin yung comment ni Brian Manuel. Sabi ni Brian, Sir Christian, napanood ko ang video mo na to more than 1 year ago at lahat ng sinabi mo tumatak sa utak ko. Na-execute ko ang mga advice mo dahil sa video mo. Ngayon, masasabi kong may magandang kinabukasan ang buhay ko at ang pamilya ko after kong napanood itong video mo. Maraming salamat po ng marami. Brian, maraming salamat dito sa comment na pinadala mo and I do believe marami pa tayong videos na pag pinanood mo, hindi lang makakatulong sa iyo at sa pamilya mo pero sa lahat. So, continue watching, okay? At i-share mo rin. I believe tulad ng natulungan ka, makakatulong din to sa iba. Alright? Now, isa pang comment natin mula kay Kelly Torres. Sabi ni Kelly, so thank you po, inspiring messages. Yung sabi mo po, Pastor, give and you will receive. Kung may binabayaran po na utang, okay lang po ba na wag magbigay ng ikapo? Pastor, kasi yung USA po na turo ninyo. Alright, Kelly, ito ay very good question. I do believe ang tinutukoy mo ay yung formula na binigay ko sa inyong lahat kung paano babayaran yung utang, right? So sinabi natin may tatlong bagay na dapat nyong paghati-hatian. Yung U na ibig sabihin yung utang, yung S ibig sabihin yung savings at yung A na ang ibig sabihin ay allowance. Yon ay isang solid na formula. But hindi yun lahat. It's good na nagtanong ka kasi may iba rin na nagtanong sa akin, what about yung ikapu, sabi nila? What about yung tithe, tulad nung sinasabi natin? Bakit mo, Pastor, hindi in-include dun sa formula kung yun ay importante? Yun ay dahil sa tayong mga naniniwala sa Diyos, alam natin na dapat maging tapat tayo sa Diyos. So, bago pa man i-apply yung U, yung S, at yung A, yung tithe natin, yung ikapu natin ay sineparate na. So, yung tanong na pwede bang wag munang magbigay ng ikapu para matugunan yung U, yung S at yung A? Not really. No. Hindi magiging kompleto yan kung hindi mo poprotektahan yung matitira sa'yo. Do you understand? I hope naintindihan mo, right? So, ang una ay yung ating ikapu, yung ating tithe. After that, then meron kang U, meron kang S, at meron kang A. Okay? So, Kelly, yun yung sagot sa iyong tanong. Alright? Now, isa pang comment mula kay Jovi. Jovi. Sabi niya, Pastor, agree po ako lahat ng sinabi mo, ang pakinggan at namnamin ang pangaral nyo. Susundin ko lahat ng payo mo at maging open-minded na ako ngayon, Pastor. Mahirap ang isang OFW na baon sa utang at walang ipon. Salamat po, Pastor, OFW sa Taiwan. Jovi, what a comment. I do believe kung lahat ng OFW mag-iisip na katulad mo, right? Makakaiwas tayo sa maraming problema. Kasi sinabi mo na mahirap sa isang OFW na baon sa utang at walang ipon. I agree. That is why kailangan nating matuto kung paano i-manage yung ating finances. And then, makakaya nating hindi mag-aksaya ng oras habang nagtatrabaho tayo. Okay, so Jovi, thank you sa iyong comment. Isa pang comment mula naman kay Cheryl Solito. Sabi niya, thanks po, Pastor, sa message. Totoo po na kailangan pag-isipan muna bago kumilos at minsan need talaga nating gumamit ng strong words kasi doon tayo maliwanagan at ma-realize natin na totoo. God bless po from Singapore. Cheryl, ikaw ay from Singapore, ha? Sa Singapore. Listen, yung sinabi mo na kailangan nating tumanggap ng malalakas na word, alam ng Diyos kung ano yung intensyon sa puso natin, right?
Hindi tayo nagsasalita ng malalakas na salita para sirain yung tao. No. Nagsasalita tayo para gisingin sila. Para tulungan sila. This is so true na marami sa inyong nanonood. You can attest sa ginagawa natin, isn't it? Marami sa inyo na nakinig ng program, siguro mabigat, masakit. Sabi nung isa, para daw siyang nasampal. And then, after no, nagbago yung sitwasyon nila. So, yung mga salita na totoo ang magpapalaya sa atin. Yun yung sabi sa Biblia. Okay? So, Cheryl, bear that in mind, and I do believe na once na matuto ka pa, lalago yung buhay mo. Okay? And God bless kayong lahat na taga Singapore. Right? One last comment natin, okay, for today. Today naman ay kay, yung last one, kay Nora, double O. Nora Yuni. Sabi ni Nora, hi po, dito po ako sa Myanmar. Okay, Myanmar. Inaabangan ko po lagi ang bagong upload ng Palaban. Dati po ako may mga negosyo pero hindi lumalago dahil po napabayaan ko ngayon. Naisip ko siguro po hindi para sa akin ang negosyo kasi po laging nalulugi. Alright. Pero ngayon po narinig ko uli, pag plano may bubuksan po ako negosyo pag uwi ko. Pray niyo po ako matulungan mag-manage ng negosyo. Tatayo ko sana po maging okay na ito para hindi na ako mag-abroad. Ang hirap mag-isa, mawalay sa pamilya. Pray niyo po ako na matuto na sa lahat. Kasi po dati ako bili doon, kain dito. Kaya siguro po napabayaan ko yung negosyo ko. Isa rin dahilan nawala dahil sa maluho po ako. Maraming salamat po sa inyo, Pastor. May natutunan ako ngayon paano mag-ipon. At utak ang pagganahin, magtayo ng negosyo. Jovi Nora mula sa Myanmar. Jovi Nora, you are very sincere, very honest. I like that. Listen, hindi pa huli lahat. Tulad ng sinabi ko last time. I mean, ang dami nating nagawang, mistake siguro sa buhay, but it doesn't mean tapos na. The fact na ikaw ay buhay pa rin at meron kang tenga para makinig sa mga messages, I do believe, may malaking future na naghihintay para sa iyo. Alright? But yung naisip mo na, nalugi yung negosyo ko. So, maybe, hindi yun para sa akin. Siguro hindi yun yung plano para sa akin. I would like to use that bilang message today. Ano ba yung plano? I mean, paano mo malalaman kung, yung nangyayari sa'yo, yan ba yung kagustuhan ng Diyos o hindi? Paano mo malalaman kung yung nangyayari sa'yo, yan ba yung kalooban ng Diyos o hindi? Kasi maraming mga tao na minsan pagka tinatanong natin, and then, anong gusto mo? Anong sagot nila? Sinasabi nila, if it's the will of God. Kung kagustuhan ng Diyos mangyari. Hindi talaga ganun. I mean, paano natin malalaman yung plano ng Diyos? Sabi sa Biblia, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alright, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na ang plano ng Diyos para sa inyo, malinaw. Ang plano niya ay para sa ikabubuti nyo at hindi para sa ikakasama. Now, maraming mga taong nag-iisip, katulad ni Nora, right? Nora Jovi, sabi mo sa comment mo, ay hindi ko alam kung plano ng Diyos para sa akin kasi nalugi, right? So, and then, paano ko malalaman kung plano ng Diyos? It's very simple. Ang plano ng Diyos, hindi para sa ikakasama mo. Do you understand? Yung plano ng Diyos, pay attention. You are watching now, yung mga viewers, pay attention. Ang plano ng Diyos, ibigay sa inyo yung magandang kinabukasan, sabi niya. Ang problema ay, kailangang maniwala ka. Pag hindi mo pinaniwalaan yung plano ng Diyos para sa iyo, walang mangyari. That's it. Yun ang problema. May mga tao na ang tigas ng ulo nila. Alam niyo, yung utak nila, very stubborn. Yun ang problema. May mga taong nag-iisip na yung kanilang buhay ay talagang ganyan kasi, pinanganak ng ganyan. Nakasulat yan sa palad nila, right? Yan ay nakasulat sa langit, according sa horoscope nila, right? Hindi ito yung, pinaka-lucky day for them. So, andyan yung mga basura. Kaya, yung buhay nila hindi nade-develop. But if you will ask me, better, kung tatanungin nyo yung Biblia, anong gusto ng Diyos para sa akin? There you go. Sabi niya, ang plano niya ay para sa ikabubuti mo.
Ang gusto niya ay maging, maganda yung sitwasyon mo sa lahat. Sa finances, sa family, sa kalusugan mo, sa love life mo, sa lahat, sa pamilya, sa lahat. Gusto ng Diyos yung the best para sa'yo. The question is, naniniwala ka ba? Yun yung tanong. If you do not believe this, walang magbabago sa inyo. Kailangan nating alisin o better, baguhin yung pag-iisip natin. Alright? Pag hindi mo binago yung pag-iisip mo, if you insist na, hindi, kasi mahirap lang ako, you don't change this mentality, walang mababago sa'yo. Pinakita ko na sa inyo sa Biblia, Jeremiah 29 verse 11. Sabi niya, ang plano ng Diyos ay gawin yung maganda, yung kinabukasan mong puno ng pag-asa, full of hope. So, the question is, naniniwala kayo o hindi? Kung naniniwala kayo, that's very good kasi it will change your life. Now, gusto ko sanang gumawa ng prayer para sa inyong lahat, para tulungan kayo ng Diyos na alisin yung duda, yung takot sa puso ninyo. Okay? It's time to pray. The great moment has arrived. Let's talk to God. It's time to pray. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, hinihiling ko na sa oras na to, samahan mo yung mga nanonood ng program nating Palaban. Kasi marami sa mga nanonood, gusto nilang matuto. You see, ang daming nag-comment mula sa Myanmar, Singapore, Taiwan, Netherlands, iba't ibang bansa. Mga Pilipino na nandun sa bansang yun, and maybe right now, nabibigatan sila sa sitwasyon nila. But, kung ikaw kasama namin, magtatagumpay kami. That is why, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na tulungan mo yung mga anak mo, bisitahin mo sila, alisin mo yung duda, alisin mo, Panginoong Diyos, yung takot. Siguro, right now, dyan sa country, kung nasan sila ay nag-iisa, wala silang suporta. Pero Panginoon, kung kasama ka namin, lalakas kami. So, nasaan man tong mga taong to, inuunat ko yung kamay ko, at Panginoong Diyos ay determined na yung lakas mo pumapasok sa buhay nila. Mula ulo hanggang paa, nagbabago yung sitwasyon nila. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, pinagpala na kayo ng Diyos. Amen. Amen. Alright. My friends, kayo po ay blessed na. So gusto ko po na tapusin yung program natin to, pero tatapusin ko to na merong isang special na invitation para sa inyo. Okay? Huwag kayong aalis. Babalik ako. Are you going through a difficult time right now? Watch Finding Answers, where you will find empowering messages and see live testimonies of people who overcame difficult challenges through the power of faith. Monday through Friday at 11 p.m. on my channel, Sky 203. See you there. So, nagbabalik kami sa inyo at nandito ako kasama si Ratio. Siya yung isa sa mga co-presenter natin dito sa Finding Answers. At gusto niya na imbitahan kayo. So, Ratio, can you invite them to our channel? I can invite them. I can only invite them in English, though, I'm afraid. Hi, viewers. It is Rachel from Finding Answers. Do check us out. Check us out on Instagram. We're at Finding Answers. You can also find us on Facebook. Again, it's Finding Answers. And why don't you look up all of our episodes on Finding Answers on YouTube? You can see all of the behind-the-scenes footage and also some pictures which Pastor Christian is also in. So have a look. So, yan po yung ating invitation. Visit us and I believe makakatulog sa inyo yung mga channel. Alright? God bless.